Ginoo, sa sandaling ito ng pagkakaisa at pagmumuni-muni, nagpapasalamat kami sa biyaya ng iyong pag-ibig sa aming buhay. Naway buksan namin ang aming mga puso upang tanggapin ang mensahe ng araw na ito, na nagpapahayag ng pinakadalisay na anyo ng pag-ibig, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Gabayan mo kami, Panginoon, upang maisabuhay namin ang pag-ibig na ito araw-araw, at naway magkaisa ang aming mga isip at gawa sa iyong kalooban. Amen. Unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 13, mga talata 4-7. Ang pag-ibig ay matiisin, ang pag-ibig ay mabuti. Hindi ito naiinggit, hindi nagmamayabang, hindi mapagmataas. Hindi ito bastos, hindi nito inuuna ang sarili, hindi madaling magalit, at hindi ito nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Laha ay tinitious, laha ay pinaniniwalan, laha ay anasahan, laha ay tinitious. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Itinuturo sa atin ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay higit pa sa simpleng damdamin. Ito'y ipinapakita sa pamamagitan ng mga kilos, ugali, at mga pangako. Ipinapaalala nito sa atin na kailangan nating pagnilayan kung paano natin isinasabuhay ang pag-ibig, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang pag-ibig ay matiisin at mapagbigay. Ipinapakita ni Pablo na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamadali, hindi ito naghihintay ng agarang kapalit, kundi handang maghintay ng tamang panahon. Kapag naisasabuhay natin ang aral na ito, naunawaan natin na ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagtitiis, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa ating sarili. Maraming beses tayong napupunta sa sitwasyon na tila masyado tayong naniningil sa ating sarili. Pero inaanyayahan tayo ng Diyos na magsanay ng pagtitiis at kabutihan, dahil ang pag-ibig ay kumikilos ng tahimik ngunit may kapangyarihan. Ang pagtitiis na ito ay dapat ding ilapat sa ating mga personal na hamon at panloob na proseso. Kapag tinitingnan natin ang ating pang-araw-araw na buhay, napapansin natin na madalas tayong sinusubok na maging matiyaga. Sa trabaho, sa ating mga relasyon, o kahit sa pagtupad ng ating mga pangarap, madaling maging mainipin. Gusto nating makita agad ang resulta, ngunit itinuturo ng pag-ibig sa atin na may tamang oras para sa lahat ng bagay. Ang pagtitiis ay nagbibigay sa atin ng kalmadong pagtanggap sa mga balakid, na may pagtitiwalang ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Ang tiwalang ito ay isang pagpapakita ng pananampalataya, kung saan isinusuko natin ang ating mga plano sa Kanya at naghihintay sa tamang pagkakataon para sa bawat kaganapan. Bukod pa rito, ang pag-ibig ay hindi naiinggit, hindi nagmamayabang, at hindi mapagmataas. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahambing, hindi ito naghahanap ng kataasan, kundi namumuhay ng may kababaang loob. Sa isang mundo kung saan madalas tayong hinihikayat na makipagkompetensya at sukatin ang ating halaga batay sa iba, itinuturo sa atin ni Pablo na pahalagahan ang pagiging simple. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa mga paghahambing na ito. Ipinapakita sa atin na tayo ay buo sa ating sariling pagkatao. Ang mayroon tayo at kung sino tayo ay sapat na, dahil nilikha tayo ng Diyos para sa isang natatanging layunin. Ang mensaheng ito ay nagbibigay ng kalayaan, dahil nagbibigay ito ng pagkakataong mag-focus sa ating sariling landas, nang walang pangangailangang inggitin ang pag-aari ng iba. Kapag naunawaan natin ito, natutuklasan natin na bawat isa sa atin ay may sariling paglalakbay, at ang plano ng Diyos para sa ating buhay ay perpekto, kahit na ito'y naiba sa mga nakapaligid sa atin. Ang kababaang loob ay nagdudulot ng kapayapaan, nagbibigay daan upang mamuhay tayo ng mas magaan, nang walang pangangailangan na patunayan ang ating halaga sa iba, dahil alam natin na tayo ay lubos na minamahal ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi rin nananakit at hindi naghahangad ng pansariling interes. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng pag-alaga sa kapwa, sa kabaitan, at sa kagandahang loob. Ang tunay na pag-ibig ay hindi makasarili, hindi ito kumikilos upang may makuha, kundi nakatuon sa kapakanan ng iba. Ilang beses na tayong natutuksong kumilos, batay sa pansariling kapakinabangan? Subalit, ang tunay na pag-ibig ay hamon na maglingkod, magbigay ng walang inaasahang kapalit. Ito ang uri ng pag-ibig na ipinakita ni Kristo nang ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, nang walang hinahanap na kapalit o pagkilala. Sa pamumuhay ng ganitong uri ng pag-ibig, nagkakaroon tayo ng bagong pananaw sa mundo. Sa halip na magtanong kung ano ang makukuha natin sa ating pakikisalamuha at relasyon, itinanong natin kung paano tayo magiging biyaya sa iba.
Paano tayo makapagdadala ng ginhawa, kasiyahan, o suporta sa mga nangangailangan? Ang pagbabagong ito sa pananaw ay nagbibigay ng bagong direksyon sa ating mga relasyon, at kalaunan, binabago ang kapaligiran kung saan tayo nabubuhay. Ang maliliit na kilos ng kabutihan at malasakit ay maaring magdulot ng malalim at pangmatagalang epekto. Isa pang mahalagang katangian ng pag-ibig ay hindi ito madaling magalit at hindi ito nagtatanim ng sama ng loob. Ang tunay na pagmamahal ay natutong magpatawad. Ito marahil ang isa sa pinakamahirap na aspeto para sa atin, mga tao. Kapag tayo'y nasaktan, may natural na tendensya tayong magtanim ng sama ng loob, hinahayaan na ang galit ang magparalisa sa ating puso. Ngunit, inaanyayahan tayo ng pag-ibig ng Diyos na gawin ang isang bagay na kakaiba, magpatawad. At sa ating pagpapatawad, hindi lamang natin pinapalaya ang iba, kundi pati na rin ang ating sarili. Ang sama ng loob ay isang mabigat na pasanin, at ito'y humahadlang sa pagdaloy ng pag-ibig sa ating buhay. Alam natin na hindi laging madali ang pagpapatawad, lalo na kapag malalim ang suga. Ngunit dapat nating tandaan na araw-araw tayong pinapatawad ng Diyos sa ating mga pagkakamali at kasalanan, at inaanyayahan niya tayong magpatawad din sa iba. Hindi nangangahulugan na kailangan nating kalimutan ang nangyari, ngunit pipiliin nating huwag hayaang ang galit ang pumigil sa atin. Ang pagpapatawad ay nagbubukas ng pinto para sa paggaling at panunumbalik, nagbibigay ng kapayapaan sa parehong nagkasala at nagpatawad. Sa wakas, ang pag-ibig ay nagtitiyaga, naniniwala, umaasa, at nagpapasa ng lahat ng bagay. Ito ang pinakamalalim na aspeto ng pag-ibig. Ito ay matatag, pangmatagalan, at hindi natitinag ng mga pagsubok. Kahit sa mga pinakamahirap na sandali, ang pag-ibig ay nananatiling matatag, nagbibigay sa atin ng lakas upang malampasan ang mga hamon. Pinananatili tayo nitong nakaangkla sa pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang tunay na pagmamahal ay paniniwala na kahit sa mga oras ng pagsubok, may pag-asa, at ang pag-asang ito ay nagmumula sa Diyos. Sa mga oras ng sakit at kawalan ng katiyakan, ang pag-ibig ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kapag humaharap tayo sa mga hamon sa ating buhay, maging ito'y sa trabaho, sa mga relasyon, o sa ating mga pangarap, ang pag-ibig ang nagpapalakas sa atin. Ang pagmamahal ay pananampalataya na, kahit sa mga panahong tila wala ng pag-asa, naroon ang Diyos at ginagabayan tayo. Ngayon, paano natin maisasabuhay ang pag-ibig na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang pagtitiis, kabutihan, at pagpapatawad ay mga bertud na dapat nating sanayin araw-araw. Maaari itong magsimula sa mga maliliit na hakbang, tulad ng pagiging mas mapagpasensya sa mga tao sa ating paligid, pakikinig ng may empatiya, pagbibigay ng suporta ng walang panghuhusga, at higit sa lahat, pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Ang tunay na pag-ibig, ayon kay Pablo, ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang kilos. Nangangailangan ito ng aksyon, isang mulat na pagsisikap na tratuhin ang iba ng may kabutihan, na maghasik ng positibong pag-iisip at maniwalang, kasama ang Diyos, lahat ay posible. Kapag isinasabuhay natin ang pag-ibig na ito, nakakonekta rin tayo sa mga prinsipyo ng batas ng atraksyon. Sa pagpapadala ng enerhiya ng tunay na pag-ibig, nakaakit tayo ng higit pang pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan sa ating buhay. Ang ating ibinibigay sa mundo ay bumabalik sa atin. Kung pipiliin nating mabuhay ayon sa banal na pag-ibig, pagpapalain ang ating mga buhay sa paraang hindi natin inaasahan. Kaya, naway maging mulat tayo na bawat kilos ng pag-ibig ay isang binhi na itinatanim natin. At sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, gagantimpalaan niya tayo ng mga biyaya at tagumpay na higit pa sa ating inaasahan. Ngayon, ipag-isa natin ang ating mga puso sa panalangin, nagtitiwala na ang pag-ibig, sa kakayahang maniwala at magtiis, ang siyang magpapalakas at magpapanatili sa atin. Manalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, ikaw ang buhay, katamisan at pag-asa namin. Aba,
Tinatawag ka namin, mga anak ni Eva, at sa iyo'y nangagsisihibik, nangagsisitangis sa valley ng luha. Kaya nga, ina naming tagapamagitan, ituon mo sa amin ang iyong mga matang mahabagin, at sa kapagkatapos ng pagkatapon sa amin, ipakita mo sa amin si Jesus, ang pinagpala mong anak. O Mawain, O Mapagpala, O Mat Amos na Birang Maria. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, upang kami maging karapat-dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagninilay na ito tungkol sa pag-ibig, na nagtuturo sa amin na maging mas matiyaga, mapagbigay, at handang magpatawad. Naway maisabuhay namin araw-araw ang pag-ibig na ito sa aming mga puso, sa aming mga salita, at mga kilos. Sa pagsunod sa mga aral na ito, naway makalikha kami ng buhay na puno ng biyaya, kasabay ng iyong kalooban. Amen. Koartaki. Naway manahan ang pag-ibig ng Diyos sa inyong mga puso. Isabuhay ninyo ang pag-ibig na ito ng lubos, na may pagtitiwala na sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa, lahat ng bagay ay maaring magbago. Maraming salamat sa pakikibahagi sa akin sa sandaling ito ng panalangin at pagmumuni mo.